Magandang araw po sa inyo pong lahat, sa ating mga kaibigan diyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at pati po sa mga ating mga kakilala diyan sa ibang bansa. So, yan. Pakita lang po natin itong mga gamit na sa mga, ito yung para lang po ito sa mga naniniwala, mga tawag po ng kalikasan. So, ayan. So, magbibigyan na rin po tayo ng tip kung ano pong mga isang uri ng gamit ng mga tawag na kalikasan. Tulad po halimbawa ng ganito, yan, ito po yung tawas tapol. Ayan, pinaniwalaan po ito ng mga antingeros na ito po ay mainam na pangontra sa mga lason. Ayan, iniinom po yung langis nito, ayan, ng kaunti, mga kalahating kutsara, ayan, kapag nalason, ayan, tawas tapol na mga buo po ng tawas tapol. So, ayan. Yan po yung ating po masishare po ito sa tawas tapol. So, ayan. Tapos yung mga kalikasan. Ayan, meron naman po tayong mga ginawa na itong natawag na pampaswerte. Ayan. Ito po yung mga bulaklak ng tanglad, gawayan, pinagbahayan ng alitap-tap. Ayan, yung mga gawa po tayo. So, ayan. Tapos mga pandipinsa. Yung mga pandipinsa ang gamit. Round sa pandipinsa. Hindi po siya po pwedeng gamitin sa natawag na pampaswerte o lapitan. Hindi po siya po pwede. Yan sapagkat yan po ay mga pandipinsa. So, ayan. Yan. Natawag na pangkumbate. So, ayan. Yung iba naman po mga kalikasan. So, ayan. Ayan. Meron po tayo ritong isa pong uri ng mutya na natawag na mutya ng mga ibang mga antingeros. Ayan, natawag na linta. So ayan, ang kakainaman lang po nito sapagkat ito po ay napakalakas po ng kanya pong magnet. Ito po yung magnet, ayan, at napakalakas po talaga ng magnet niya. Talagang dikit po siya sa magnet. Ayan. Napakalakas po ng magnet niya. Ayan. Sinasabi nga po ng mga ibang antingeros na ito po ay mainam na gamit pang kabal, pang dipinsa. Ang iba naman nagsasabi ng mga ibang antingeros mainam din po ito sa negosyo kasi siya ay magnetic. So ayan, kumbaga sa double purpose siya. Pwede siya pang dipinsa, pwede siya pang gamit pang panghanap buhay. So ayan, meron naman ditong maliit na natawag din na linta o naging linta na bato, natawag na lintang lubluban ng kalabaw. So ayan, napakalakas din po ng magnet niya. So ayan, napakalakas din po ng kapit ng pagka niya. Lakas din po ng kapit sa magnet. So ayan, isang uri din po na natawag na mutya po ng linta. Malakas din po yung magnet. Parehas po sila, malakas po yung kapit nila sa magnet. So ito namang alitap-tap, yan, nagagamit din naman po yan. Ayan, ayon po sa mga ilang mga antingeros na natawag na batong alitap-tap, yan ay nagagamit sa negosyo. Ayan. Ang kainaman lang po nito sapagkat siya rin po ay magnetic. Hindi man siya gaanong kalakas ang kanyang magnet, pero siya po ay magnetic. Yung kainaman lang din. So talagang siya pang negosyo kasi siya magnetic. May rin din po siya ng magnet. So, hindi po katulad nito na talaga napakalakas ito. Meron din po siyang namamagnet din siya. So ayan. Magnetic din po siya. So ayan. Natawag na batong alitap-tap. So ayan. Dito naman meron po tayong papakita rito. Ayan. Bahala na po kayo, hindi ko po sinasabi na ating po mga baser dyan. Ito po ay mutya ng tubig. Yan, sapagkat pag sinabi ko po mutya ng tubig, sigurado ulanin po tayo ng ating po mga baser dyan.
So, bahala na lang po kayo kung ano pong tingin ninyo dito sa atin pong ipapakita. Ito po, karamihan po kasi ng tawag dito ng ibang mga antiheros, yan po ay natawag na mutya ng tubig. So, ayan, ito po yung, yan, tubig po yan. So, may dalawang klase po rito. Yan. Ito po yung isa. So, ayan. Isa rin po yung tawag na may ibang mga antiheros na tatawag na mutya ng tubig. Ito naman, mayroon din po rito na isang gamit din na tinatawag po na mutya po ng tubig. Ayan. Ang kainaman lang po nito, pag nasa labas po siya, wala po siya sa tubig. Ayan, makikita po siya. Ayan po siya. Ayan. Pero pag ilinubog po sa tubig, hindi po siya gano'ng nakikita. Hindi po katulad nitong isa na kitang-kita. So, ayan. Yan naman po ay para lang naman po ito sa mga naniniwala sa mga ganitong klase. Ayan. Ayan po siya. Hindi po siya hindi spot. Ito tatapatin ko na po kayo. Hindi po yan jelly. Yan. Yan sapagkat matagal na po nakababad sa tubig yan. Kung yan po ay jelly, yan po ay lalaki. Pag yan po ay lumaki, yan po ay kaunting galaw lang, yan ay durog. So ayan. Yan po yung tinatawag nila na yung samutya po ng tubig. Ayan. Ngayon, kung ano pong tingin ninyo dyan, ay na pong bahala. So, ayan. Pero yung iba naman pong mga antiheros, ang iba naman pong mga antiheros, ito po yung tinatawag nila ng mutya ng tubig, yung mga ganito pong klase. Ayan. Marami na po tayo man nakikilala mga antiheros na ito po talaga yung paniwala nila. Ito po yung mga tinatawag ng mutya po nila ng tubig. Yung mga ganito. Sapagkat yung iba naman po mga antiheros, yan po yung may kanya-kanya po yan mga sinasapian ng mga grupo, iba-iba po yung sekta. So, iba-iba po yung aral, iba-iba po yung turo. So, pagdating mo sa mga ganitong bagay, yan, iba-iba rin po ang paniniwala. Yan, hindi naman po pag sinabing spiritual, paro-pareho pong paniniwala. Yan. Kaya nga po ang ibang sekta ay iba-iba, ang spiritual, iba-ibang sekta. Yan, sapagkat iba-iba po yung paniniwala. Yan. Kahit nga po sa pagre-ritual para maging member ng samahan, iba-iba rin po ang ritual na ginagawa. So, ganun din po ang pagdating sa kalikasan. Iba-iba rin po ang paliwanag kasi iba-iba po yung pinagmulan. So, ayan. Pero kung iisa lang pong pinagmulan ng sikta, iisa lang po ang paliwanag. Pero dahil nga po marami po tayong mga kaibigan na iba-iba po mga sabi nga tribo, yan, kaya iba-iba pong paliwanag. Pero karamihan po natin pong nakakasalamuhan ng mga antiheros, yung mga ganito, yan po yung tinatawag nila na mutya po ng tubig. Yan. Yan. Pag sinabi pong mutya ng tubig, yan din po ay mainam sa pangdipinsa, sa negosyo, yung mga ganito pong klase. Yun naman ho, para lang naman po sa mga naniniwala about po sa kalikasan. So ayan, maraming pong salamat sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchaw. Ayan, baka naman po pwedeng bisitahin yung aking Facebook page, Ayan, yung Rod R. Agner. Ayan, nagpapakita rin po tayo ron ng mga iba-iba po mga klase ng mga kalikasan at tatawag din ng mga pangdepensa. So ayan, God bless po sa ating mga